Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta na kayong lahat? Ako si Luna Cara Barasco, 24 years old na ngayon at nakatira dito sa Project 6, Quezon City. Silent subscriber since 2024 at ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob para mag-share sa inyo ng isang horror story na nangyari mismo hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa kapatid ko at sa buong pamilya namin. Papa Dudut, matagal din po akong nag-isip kung ano ang kwento ang isishare ko sa inyo. Hindi naman love story kasi, wala naman akong love life. Hanggang sa bigla ko naalala ang kwento ni Kuya Rylon ko noon. Nangyari po ito maraming taon na rin ang nakalipas. Si Kuya Rylon ay isang architect. Nagkaroon siya ng project sa northern part of Cebu. As far as I remember, nasa Talisay City yata yon. Residential house lang naman yon at si Kuya Rylon ang kinuha para magdisenyo ng buong bahay. Anyway, newlyweds daw ang may-ari ng nasabing bahay. At sa kakaibigan na rin ni Kuya ang lalaking asawa kaya ginandahan at binonggahan niya ang disenyo ng bahay. So yun na nga Papa Dudut, pinupuntahan ni Kuya Rylon ang naturang bahay para mamonitor ng mga gumagawa kung sakto ba ito sa binigay niyang design. Saka chine-check din niya ang mga materyales kung sakto rin ba ito. Pupunta siya ng umaga tapos ay uuwi ng bandang hapon na. Hindi masyadong naniniwala si Kuya Rylon sa pamahiin kaya hindi niya alam ang oro, plata, mata. Sabi ni Kuya Rylon ay linggo raw noon ng umaga. Nakaramdam siya ng gut feeling na i-check ang naturang bahay. Hindi pa gaano kompleto sa pagkakagawa ang bahay na yon. Gumayak si Kuya Rylon papunta roon at wala pa siyang kotse noon. Motor pa lamang. Nakarating daw siya ng bandang alas 10 ng umaga. Hininto niya sa gilid ang motor niya para mag-park doon. Bali nasa labas pa lamang siya ng gate. Yung gate ay luma pa at balak ring baguhin. Kakatanggal niya lamang ng helmet nang mamataan niyang may nakatalikod na matanda. Nasa loob na ito ng gate. Nakatayo ito sa bintana at parang may sinisilip. Nagmamadaling naglakad naman si Kuya papunta sa gate at pumasok kaagad. Doon niya lang napansin ang isang malaking balde ng taho. So doon na naisipan ni Kuya Rylon na magtataho ang matandang lalaking sumisilip sa bintana. Wala pang pinto yun, kaya bukas na bukas ang bukana nito. "Manong, ano pong kailangan nyo?" Sigaw ni Kuya Rylon sa magtataho. Nakasilip pa rin ito. Siyempre si Kuya Rylon nagtataka kaya nilapitan niya ito. Nang makalapit ay tinawag niya ang atensyon nito pero si Manong nakasilip pa rin daw. Bigla na lang tinalikuran ni Manong si Kuya Rylon at pumasok sa loob. Doon na nainis si Kuya at tinawag niya ito at tinanong kung may kailangan ba ito pero hindi siya pinapansin. Napansin daw ni Kuya Rylon na nakatayo ito malapit sa hagdan habang tinititigan ang hagdan mula ibaba hanggang itaas. Sa isip daw ni Kuya ay para itong nagbibilang. "Manong, kailangan niyo na po atang lumabas." Magalang pa rin si Kuya na nakikiusap kahit medyo naiinis na raw siya. "Sa iba tong bahay na ito?" Tinanong siya bigla ng matanda. Nakatingin pa ito sa kanya, si Manong daw ay medyo creepy kasi ang haba na ng puting balbas nito
at may katarata pa sa kanang kamay. Umiling daw si Kuya Rylon. Hindi raw siya makapagsalita kasi kinakabahan daw siya sa susunod na sasabihin ng matanda. Malas ang titira dito. Bigla raw nitong sabi, Papa Dudut. Tinitigang muli ang hagdan. Bakit po? Nagtanong na si Kuya. Kasi para raw sa kanya swerte ang bahay. Tingnan mo, may 12 hakbang ang hagdanan. Kung bibilangin mo gamit ang oro plata, mata. Ay mata ang kinahuli-huling hakbang. Ibig sabihin ay malas. Nagpaliwanag si Manong pero si Kuya Rylon ay hindi niya na-gets. Hindi niya kasi alam ito kaya tinanong niya kung anong ibig sabihin ng oro, plata, mata. Nagulat daw si Manong nang sabihin nitong hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Kaya naman pinaliwanagan ulit siya. Ang oro ay ginto habang ang plata naman ay pilak. Alinman sa dalawang yan ay pwedeng huling hakbang ng hagdanan na pagmamay-ari ninyo. Swerte pa rin ang kalalabasan. Pero kapag mata ang huling hakbang ng hagdanan ninyo, ibig sabihin ay malas o kamatayan. Hindi raw alam ni Kuya at that time kung matatawa siya o maiinis sa sinasabi ni Manong. Si Kuya kasi ay may pagkahambog at ma-pride at saka wala siyang pinaniniwalaan ng mga ganon. Sabi raw ni Manong, kung kilala ni Kuya Rylon ang may-ari ng bahay, mas mabuti na lang na huwag tirhan ang naturang bahay. Lumabas na raw si Manong noon, dala-dala ang tinda niyang taho. Binalaan siya na hanggat maaari ay walang dapat titira sa bahay na yon, so basically applicable yon sa tenant and owner. Siyempre si Kuya hindi siya naniwala at kinibit balikat na lamang ang sinabi ni Manong. Matapos yon ma-check ni Kuya Rylon ay umuwi siya kaagad. Natapos din ang bahay after putting efforts and money. Hindi nga nagtagal ay tinirhan ito ng newlyweds. Ilang buwan, ayos naman daw. Sobrang ganda nga raw. Si Kuya Rylon naman ay proud na siya sa kanyang sarili dahil sa success ng project niyang yon. Dumami palalo ang projects niya dahil na rin sa rekomendasyon ng kaibigan niya na kilala pala ng mga mayayaman dito sa Visayas. Samantalang month of August, nabalitaan ni Kuya na buntis ang asawa ng kaibigan niya. Same year na kinasalang mag-asawa. Na-promote din daw ang kaibigan niya sa trabaho. Umasenso din daw ang negosyong bigasan ng mag-asawa. Siyempre nawala sa isipan ni Kuya Rylon ang sinabi ni Manong magtataho. Inulan ng swerte ang mag-asawa pero papadudod 2 months after nabalitaan ni Kuya Rylon na nakunan ng asawa ng kaibigan niya. Sobrang iyak ng kaibigan ni Kuya pati na rin ang asawa nito. Ilang weeks nagkalabuan ng mag-asawa. Nagdesisyon ang babae na si Charmaine na umuwi sa syudad habang naiwan naman ang kaibigan ni Kuya Rylon na si Jairon sa bahay. Isang gabi raw ay biglang tumawag kay Kuya Rylon ang kaibigan niyang si Jairon. Hating gabi pa yon kaya nagtaka si Kuya. Nang masagot niya ay tinanong niya kung ano ang kailangan nito. Ang sabi naman nito ay hindi siya makatulog. Sinubukan niyang tawagan ang asawa niyang nasa syudad pero hindi siya sinasagot kaya tinawagan niya si Kuya Rylon. May tao raw na palaging nakaupo sa hagdanan. Nakasuot ito ng itim na hoodie at itim na coat. May scythe pa itong hawak na akala mo ay si kamatayan. Hindi raw sigurado si Jairon pero kapag kukusutin niya ang mata niya, mawawala na lamang ito. Minsan ay nasa panaginip niya ito. Ganon pa rin. Nakaupo lang sa hagdan na parang may hinihintay. Sinabihan ni Kuya Rylon na matulog na lamang ang kaibigan niya at huwag mag-isip ng kung ano-ano kaya natapos ang pag-uusap nila doon. Ilang araw ang lumipas ay nabalitaan ni Kuya Rylon. Napatay na si Jairon. Natagpo ang walang buhay sa sahig and dead on arrival na. Nagtamo ito ng saksak at palo sa ulo. Niloban daw ang bahay ng mga akyat bahay, 3 ito kaya siguro hindi kinaya ng kaibigan niya. Nang malaman yon ni Charmaine ay umuwi ito at nagimbal ito kaya pinaglamayan na ang kanyang asawa.
Bumisita nga rin si Kuya Rylon at meron ding isang gabi na sinama niya ako. May sisiw na nakapatong sa kabaong. Tanda na hindi pa nahuhuli ang mga suspect. Pero on the process of investigation nito noong mga panahon na yon. Matapos paglamayan, hinatid na rin po ito sa huling hantungan niya. Nakihatid din si Kuya Rylon. Sabi niya pa ay sobrang kakaiba raw si Charmaine ng mga oras na yon. Naging mainitin ang ulo at parang balisa. Lagi na lamang may hinahanap. Patapos daw ang misa ay napagdesisyonan ni Kuya Rylon na samahan si Charmaine. So katabi niya ito sa paglalakad habang hinahatid ang kabaong ni Jayron. Namumutla pa nga raw ito kaya tinanong na niya kung may problema ba siya. May tao sa loob ng purlon, nakasuot ng kapa at nakatakip ang mukha ng hoodie ng kapa. May mahaba siyang karit na dala. Halos magimbal si Kuya Rylon sa sinabi ni Charmaine. Pero hindi niya pinahalata kasi baka raw ay mas matakot pa ito. Nag-comfort na lamang si Kuya Rylon. Hindi pa rin mawala sa isipan niya ang sinabi ni Charmaine hanggang marating nila ang sementeryo. Pare-pareho raw kasi ito ng sinasabi ni Jayron sa kanya noong tumawag ito. Matapos ang araw na mahatid sa huling hantungan si Jayron, nagdesisyon si Kuya Rylon na samahan si Charmaine sa bahay. Nagsiuwian kasi ang ibang kamag-anak nito. Siya si Charmaine at ang dalawang pamangkin lang nito na magkasing edad ko ng panahon na yon ang naiwan. Subali 4 lamang silang lahat. Teenager yung dalawa nilang kasama. Natulog si Kuya Rylon sa isang kwarto habang yung dalawa naman ay nasa kabila. Si Charmaine ay nasa sariling kwarto nilang mag-asawa. Maaga raw nakatulog si Kuya Rylon. Malalim na ang tulog niya nang bigla siyang nanaginip. Sabi niya ay nakabukas ang pintuan ng kwartong tinutulugan niya. Nakita niya sa hagdanan ang taong may suot na itim na kapa at may hawak na mahabang karet. Pilit tumatayo si Kuya pero hindi niya magalaw ang mga paa niya sa panaginip. Sobrang takot nga daw siya ng mga oras na yon. At pinagpapawisan siya ng malamig. Pero di nagtagal ay nagising siya at lumingon siya sa pintuan at laking gulat niya na nakabukas na nga ito. Kitang-kita roon ang hagdanan katabi ng kanyang kwarto ay ang kwarto ni Charmaine. Bumangon siya kaagad para i-check ang babae at pagbukas niya ng pinto doon. Lumaki raw ang mga mata niya dahil nakita niya na nakatayo raw ang lalaking may suot na itim na kapa sa paanan ni Charmaine. Nakataas ang hawak nitong mahabang karit sa ere. Nakaambana para ibaon ito sa dibdib ng walang malay na si Charmaine. Tumakbo raw kaagad si Kuya para pigilan ito pero bago pa man siya makahawak, bigla na naman siyang napabalikwas ng bangon. Isa na naman daw panaginip. Pagtingin niya sa pinto ay nakabukas na ito. Bumangon siya kaagad at pumunta sa kwarto ni Charmaine para i-check ito pero pagbukas niya ay wala na ito sa kama. Rylon, tanghalian na. Narinig niya ang boses ni Charmaine sa silong kaya nagmamadali siyang bumaba. Nasa kusina ito at naghahanda. Nawala ng tinik sa dibdib si Kuya Rylon nang makitang maayos ang lagay ni Charmaine. Pero napansin niyang wala ata ang dalawang pamangkin ni Charmaine. Nasaan ang mga pamangkin mo? Tanong ni Kuya Rylon sa kanya. Umuwi na, sumagot ito habang kumakain at nagkwento naman daw bigla si Charmaine. Sabi niya, alam mo kagabi, nanaginip ako. Yung sinabi ko sa yung taong may hawak na karet, nakatayo siya sa paanan ko tapos nandun ka. Pumasok ka sa kwarto ko at bigla mo siyang pinigilan pero nagising din ako. Kailangan ko na atang iwan ng bahay na ito, Rylon. May kung ano kasing nakatira dito. Lalong-lalo na ang hagdan. Nagkwento pa si Charmaine sa mga karanasan niya. Nang nagdaang araw, may minsan daw na nakikita niya ang taong may hawak na karet sa hagdanan. Pero pagtititigan niya naman ay wala na ito. Minsan nananaginip rin siya na may naghihintay sa kanya sa itaas ng hagdanan. Parang sinusundo siya.
Natigil lang ang kwentuhan nila nang may biglang tumawag kay Charmaine. Halos daw matapon ni Charmaine ang kinakainan niya dahil sa kausap niya sa cellphone. Tinanong ni Kuya Rylon kung ano ang problema. Sabi nito ay nabangga raw ang dalawa niyang pamangkin sa kalsada. Dinala agad ito ng ambulansya sa ospital. Pinuntahan nilang dalawa ang mga ito sa ospital at sinamahan ito ni Kuya Rylon. Baka raw kasi mapano pa ito sa daan. Walang-wala sa sarili si Charmaine ang araw na yon at sino ba namang hindi. Kamamatay lang ng asawa niya at may bago na namang problema. Good thing na lang daw ay hindi naman gaanong kakritikal ang dalawang pamangkin ni Charmaine. Nagtamo lamang ng minor injuries sa katawan at temporary blindness sa kanang mata. Habang napilaya naman yung isa. Sabi ng dalawang pamangkin niya akmang tatawid na sila sa daanan nang mapansin nito ang isang lalaking may hawak na karet. Nakatayo ito sa gitna ng daan para raw silang inaakit na lumapit ang mga ito sa taong yon. Kaya tumawid sila ng biglaan at nabangga ng truck. Kinilabutan si Kuya Rylon nang marinig ang kwento ng dalawa. Kaya naman minabuti niyang doon na lamang muna patulugin si Charmaine sa bahay namin. Para na rin makaiwas sa kung anuman ang kamalasang darating. Ganoon na rin si Charmaine, Papa Dudut. Natatakot rin siya kaya sumang-ayon siya sa suggestion ni Kuya Rylon. Dumating ang ate ni Charmaine sa ospital para magbantay sa pamangkin niya. Mama kasi nila ito. Samantala, umuwi si Charmaine sa amin dala ang gamit niya. Naiwan ang bahay na walang katao-tao. Doon siya natulog sa amin ang 3 gabi kaya naalala ko pa na minsan ay nakakarinig ako ng ungol mula sa kabilang kwarto. Akala ko ay may nagmimilagro, yun pala ay binabangungot na si Charmaine. Matapos ang 3 gabi ay nahanapan din ni Kuya Rylon si Charmaine ng maupahan. Hindi kasi pwede itong umuwi sa pamilya niya kasi taga-Bohol ito at nasa Cebu ang trabaho niya. Malapit lang ang boarding house ni Charmaine, nasa crossing lang kaya palagi itong binibisita ni Kuya Rylon. Inamin sa akin ni Kuya na sa higit buwan niyang pagbabantay kay Charmaine. Naging malapit ang loob niya sa kanya. Pero ayaw rin naman niyang sabihin ito kay Charmaine kasi may respeto pa naman siya sa yumao niyang kaibigan. 1 buwan nang dumaan, akala niya ay matatapos na ang lahat dahil nga sa wala nang gumagambala kay Charmaine. Pero isang gabi birthday noon ni Charmaine, galing trabaho si Kuya Rylo noon. Dumaan daw siya sa cake shop para bumili. Ihahatid niya yon sa boarding house ni Charmaine. Nasa mall si Kuya noon, nakasakay na siya sa escalator pero bago pa man siya makababa. Nakita niya sa kanyang peripheral vision si Charmaine. Nakasakay ito sa kabilang escalator. Paakyat yon habang pababa naman ang sinasakyan niyang escalator. Lumingon siya rito pero nakatalikod na ito at naglakad ng paakyat. Sumakay siya ulit ng escalator paakyat para sundan ito. Tinawag niya pa ang pangalan nito pero hindi naman daw lumilingon. Noong nasa 2nd floor na siya, wala na siyang nakitang Charmaine. Palingon-lingon pa siya pero wala talaga kaya tinawagan niya ito and luckily ay sumagot naman. Ito yung conversation nila base sa naaalala ko. "Hello Rylo, napatawag ka?" Tanong daw sa kanya ni Charmaine. Mabilis namang sumagot ang kapatid ko. "Nakita kasi kita dito sa mall. Tinatawag kita pero hindi ka naman lumilingon. Nasaan ka ba?" "Ha? Kakalabas ko lang ng building namin, galing akong work at naghihintay ako ngayon ng masasakyan. Pero ang weird Rylon kasi may nakita akong babae na pareho ng suot ko sa kabilang kalsada. Kamukha ko nga sagot niya. Dito raw kinabahan si Kuya. Ewan raw niya pero bigla na lamang ang lakas ng kabog ng dibdib niya. "Ha? Sigurado ka ba? Sabihin mo nga sa akin kung nasaan ka at maghintay ka dyan. Susunduin na lang kita." Wika ni Kuya Rylon habang kinakabahan. Sinabi ni Charmaine ang exact address kung nasaan siya. Kaya matapos ang usapan nilang dalawa ay hinarurot na ni Kuya Rylon ang motor niya papunta roon. Pero nang makarating na siya, isang hindi magandang balita ang sumalubong sa kanya.
Maraming pulis sa pwesto kung nasaan si Shermaine. May mga nagkukumpulang tao din. Nang makababa si kuya, tinanong niya ang isang tambay kung ano ang meron pero sabi nito ay may binaril daw na babae. Doon na nakumpirma ni kuya sa mga pulis na naroroon sa insidente kung sino ang nabaril. Si Shermaine. Sabi may dumaan na maitim na kotse sa kalsada at binaril na lamang siya. Wala sa sarili si kuya na pumunta sa ospital kung nasaan si Shermaine. Naglakad siya sa hallway papuntang emergency room pero sa dulo ay napansin niya ang isang taong nakasuot ng itim na kapa at may hawak na karit. May babae itong kasama. Halos mabaliw si kuya kung ano ang dapat niyang isipin. Pero dahil nga gulong-gulo ang utak niya, dumiretso siya sa emergency room which is nasa kabilang hallway pa. Nawala na siya ng lakas nang malamang dead on arrival na si Shermaine. Nakatunga nga siya sa labas ng magsidatingan ng mga kapatid ni Shermaine. Tinatanong siya kung ano ang nangyari pero hindi makasagot si kuya. Walang laman ang isipan niya kung hindi sisihin ang sarili. Sabi niya sa akin kung sana ay sinunod niya ang sinabi ni Manong ay baka hindi nagkandaletse-letse ang buhay nila. Umuwi si Kuya Rylon sa amin. Buong linggo ko nga siyang hindi makausap ng maayos dahil siguro sa trauma at guilt. Pero tinanong ko si kuya habang kinekwento niya ito. Nasa sala kasi kami noon at nanonood ng NBA Finals. Hindi na siya nakatira doon, di ba? Bakit namatay pa rin si Shermaine? At saka sino yung kamukhang nakita niya? Munot nga ang noon ni kuya sa tanong ko noon kaya nagtanong siya sa lola namin kung may alam ba ito tungkol sa pamahiin na oro, plata, mata. Sabi ni lola, kaya raw siguro naging biktima pa rin si Shermaine ay baka dahil konektado pa ito sa asawa niya. Naging isa sila, hindi ba? Iisa ang pangalan at nangako itong magiging isa silang dalawa sa harap ng altar. Isa pa ay sa kanilang dalawa nakapangalan ng bahay kaya ganoon na lamang ang nangyari. Mabuti na nga lang daw ay walang nangyari kay Kuya Rylon. Sinabi sa kanya kung gusto niyang makontra ang pamahiing yon, sabuyan niya ang huling baitang na humantong sa mata ng asin. Hindi yon ginawa ni kuya. Para makasigurado ay binalikan niya ang bahay at pinabawasan niya ng isang baitang ang hagdanan para humantong ang huling baitang sa plata. Good thing lang at sumang-ayon ng mga kamag-anak ng yumaong mag-asawa. Hindi siya sinisi ng mga pamilya nito kasi yung pagkamatay ay may dahilan at suspect din. Mabuti na lamang at nahuli na ang mga ito. Napagkamalan lang si Shermaine ng mga suspect na ito ang target nila. Kaya nila ito nabaril pero hanggang ngayon ay naiipon pa rin ang guilt at sama ng loob ni Kuya Rylon sa mga nangyari. Ang sabi niya kung hindi lang siya naging hambog at gumawa kaagad ng paraan, baka hindi pa naging huli ang lahat. Coincidence or not, hindi ko rin po alam pero isa lang ang alam ko. Bawal magkita ang doppelganger sa sarili nitong ginagaya. And most likely, mamamatay ang totoong tao sa dalawa. At sigurado rin akong ang nilalang na may hawak ng karit ay ang taga-sundo. O sa madaling salita ay si kamatayan. Kaya matapos sabihin yon ni Kuya Rylon ay binilang ko ang hagdan namin. Buti na lamang at tumapad sa oro ang huling baitang ng hagdanan. Pero may kinuwento sa akin noon si Lola na dati raw ay pumatak sa mata ang huling baitang sa bahay namin. Pero dahil sa may pera naman kami ay mabilis na inayos ang hagdanan namin. Kaya daw matarig ang hagdan namin kasi mula 12 talampakan ay pinilit itong gawing 10 para bumagsak sa oro. Kaya ayon, kahit na matarik at nakakatakot bumaba sa mismong bahay namin ay swerte naman ang dumarating sa pamilya namin. Si Kuya Rylo naman as usual ay maraming projects pa rin na dumarating sa kanya at ang tinitignan at binabantayan niya ay ang mismong hagdanan. Sinisigurado talaga niya na babagsak sa oro o sa plata.
ang huling baitang sa hagdanan. Ayaw niyang maulit yung nangyari kina Jairon at Charmaine na hanggang ngayon ay cargo de konsensya pa rin niya. Kamusta naman sa inyo? Saan ba? Oro, plata at mata ang huling baitang ng hagdan ninyo. Check nyo na lang at maging maingat sa lahat ng bagay. Hanggang sa muli, Papa Dudut, sana po ay mapili po ninyong basahin ang aming kwento sa inyong programa. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw o magandang hapon. Anumang oras po kayo nakikinig. Lubos na gumagalang, Kara. Maraming salamat, Kara, sa ibinahagi mong kwento sa aming programa. Isa sa naging pamahiin ng mga Pinoy ang paniniwala sa oro, plata, mata kung saan ang swerte ng ating tahanan ay malalaman sa kung ilan ang baitang ng hagdanan. Isa itong sinaunang tradisyong nagmula sa panahon ng Kastila kung saan ang bawat baitang ng hagdanan ay binibilang ayon sa siklo ng oro, ginto, yun po ay gold, no? Plata, which is pilak, at mata o ang ibig sabihin ay kamatayan. Ayon sa pamahiin, dapat ay iwasan na magtapos ang hagdanan sa bilang ng mata o yung odd numbers 1, 3, 5, 7, and 9 and onwards. Dahil ito ay sumisimbolo ng kamalasan, aksidente o maging pagkamatay ng mga nakatira. Kaya't maraming arkitekto at pamilya noon ang sinisiguradong nagtatapos sa oro o plata or even numbers 2, 4, 6, 8, 10 ang bilang ng baitang na kanilang hagdan upang magdala ng kasaganaan at swerte. Ang paniniwalang ito ay pinaghalo-halong pamahiinan na nakabase sa relihiyon, superstisyon at kolonyal na impluensya. Isang patunay kung gaano kalalim at kahilig ang mga Pinoy sa hiwaga at kababalaghan. Ikaw ka-online, naniniwala ka ba sa oro, plata, mata? Anong bilang nagtatapos ang hagdan ng inyong bahay? Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories na aming ina-upload. Kaistorya YouTube channel po ang inyong hahanapin, ha? At panoorin niyo po yan. At ganoon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sa lahat po ng mga nanonood din po, nakikinig sa Kaistorya, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsuporta sa channel na bagamat bago, ay tinututukan na rin po ng marami nating mga tagapakinig kung kayo po ay mabibitin sa horror stories natin. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.